Ang alamat na makahiya. Noong araw, sa isang malayong lalawigan, ay may isang mag-asawa na hindi magkaanak. 10 taon na silang nagsasama, ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng supling, kaya't halos nawalan na sila ng pag-asa. Ngunit, ganun pa man, lalo lamang naging mapagmahal sa isa't isa ang mag-asawa. Ningid sa kanila, isang diwata ng kabukiran ang natuwa sa kanila at binigyan sila ng anak. Biglang nagdalang taong babae at tuwang-tuwa sila ng kanyang asawa, lalo pat isang magandang sanggol na babae ang kanyang isinilang pagkatapos ng 9 na buwan. Pinangalanan nilang Maria ang bata. Subalit, habang lumalaki si Maria, ay napansin ng mag-asawa na sobrang mahiyain ito. Hindi ito lumalabas ng bahay kung may ibang tao. Kahit pa sa mga munting hayop tulad ng ibon o kaya paru-paro, ay nahihiya ito at nagtatago. Nag-aalala ang mag-asawa para sa kanilang anak, sapagkat naisip nila, paano ito alalagaan ang sarili kung sakaling sila ay pumanaw na. Maraming taon ang lumipas hanggang si Maria ay nagdalaga na. Ngunit, hindi pa rin nabago ang pagiging mahiyain nito. Kasabay niyon, nagsimula na naman magkaguluhan sa lalawigang iyon dahil sa pagdating ng mga tulisan. At isang araw nga ay nilusob ng mga ito ang bahay ng mag-asawa. Ninakaw ng mga tulisan ang lahat ng maaaring pakinabangan sa bahay ng mag-asawa. Dagli namang pinatakas ng mag-asawa si Maria dahil alam nilang dinudukot ng mga tulisan ang mga dalaga at ginagawang mga alipin. Ngunit nakita ng mga tulisan ang tumatakas na si Maria. "Takbo anak, tumakas ka!" ang sigaw ng mag-asawa. Hinabol ng mga tulisan ng dalaga. Dagli namang nagtago si Maria sa halamanan na agad din namang nasundan ng mga tulisan. Naiiyak na ang mag-asawa dahil nakita nilang inabutan ng mga lalaki ang kanilang anak sa halamanan. Subalit, anong gulat ng mga tulisan dahil wala ron si Maria. At kasabay pa niyon, nakaramdam sila ng pananakit ng paa. At nang tingnan ng mga tulisan ang kanilang mga paa, ay nakita nilang nagdurugo ang mga ito dahil sa isang matinik na uri ng halaman. Natakot ang mga tulisan sa biglang paglalaho ng dalaga at agad na silang tumakas palayo dala ang kanilang mga ninakaw. Naiwan ang mag-asawang nagtataka kung paano hindi nakita si Maria ng mga tulisan. Agad nilang pinuntahan ang halamanan. Ganun na lang ang kanilang gulat nang makita ang damit at bakya ni Maria. At lalo silang namangha na makita ang isang halaman na ang mga dahon ay tumitiklop na para bang nahihiya tuwing nalilikitan. Noon nila naunawaan na upang maligtas si Maria sa kalupitan ng mga tulisan, ay ginawa itong halaman ng isang makapangyarihang nilalang, halamang may tinik upang maipagtanggol nito ang sarili. Samantala, ang mga tulisan naman ay natigilan sa kanilang pag-akyat sa bundok sapagkat ang kanilang mga natinik na paa ay bigla na lang tinubuan ng maraming ugat na bumalot sa kanilang katawan hanggang sa sila na ay naging mga punong kahoy. Kasunod niyon, ang kanilang mga ninakaw ay unting-unti naging mga anay na nagsipasok sa kanilang mga katawan at unting-unti silang kinain. Sobrang sakit ang nadama ng mga tulisan, subalit wala na silang magawa. Nagsisi na lamang sila at napatunayan sa kanilang mga sarili na ang pagnanakaw at kabuktatan ay sadyang may malupit na kaparusahan. Ang alamat na makahiya.